Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? Tinutulungan mo kami. Master Han, nagbibiro ka ba? Sa Demon Castle ngayon, ang lupa ay nagyelo ng 3 talampakan sa halip na isang araw na malamig. Ang mga puwersa sa likod ng mga pagkawasak na ito ay malamang na nasasangkot. Oo, malaki ang posibilidad na ang mga puwersang kasangkot ay magiging labis na kakilakilabot. Panginoong Han, ikaw, panipi, ang mga salita ni Han Sanchen ay palaging iisa at pareho. Mula nang ako ay nagpasya na gawin ito, hindi ako actress. Pabayaan ang isang kastilyo lamang ng demonyo, ano ang kinatatakutan ng buong angkan ng demonyo? Hayaan ang lahat ng naruroon na masindak. Ano ang dapat ikatakot laban sa buong demon race? Ang isang salita ay nagkakahalaga ng 1,000 salita at anumang ambisyon. Ang lahat ay natigilan, nakatingin kay Han Sanchen na nakabuka ang kanilang mga bibig. Sa katunayan, para kay Han Sanchen, bilang karagdagan sa mga kadahilanang nabanggit kanina, mayroong isang mas mahalagang punto. Laging kailangang magpalipas ng gabi sina Ivory at Han Nayan sa lungsod. Kahit napabayaan sila ni Han Sanchen, hinding-hindi nila pababayaan si Han Sanchen. Kaya naman, sa halip na pasibong makipag-away, mas mabuting magkusa. Master Han, kung tinawag kita noon dahil hinahangaan ko ang iyong paglilinang at kakayahan, ngayon, Master Han, ang taos-pusong mensahe ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Tama, ang tulong ni Master Han sa ganitong paraan ay parang isang benefactor sa atin. Naniniwala din ako na ito rin ang merito ng buong Chanmo Castle para sa buong mundo. Wala na tayong masusuklian, pero lagi nating tatandaan ang kabaitan ni Lord Han ngayon. Master Han, kung mayroon kang anumang utos, kahit na sabihin mo ang isang bagay, wala kaming obligasyon na lumingon sa likod. Susundan ka namin sa bundok ng mga espada at pababa sa dagat ng apoy. Umiling si Han Sanchen, kung gusto ninyong mamatay ng sama-sama, paano kung matatalo ninyo ang kalaban sa huli? Ilang tao ang naruroon sa Chanmo Castle? Master Han, ibig mo bang sabihin, ayaw mong tumulong tayo? Laking gulat ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay, pagkatapos ng lahat, ay ang usapin ng kanilang Heavenly Demon Castle. Hindi masama na handang isakripisyo ni Han Sanchen ang kanyang sarili. Ang iniisip nila ay pangungunahan sila ni Han Sanchen para kumpletuhin ang pag-atake. Muli nilang pinag-isipan ito, ngunit ang ibig sabihin ngayon ni Han Sanchen ay lalaban siyang mag-isa. Not bad. I'm enough by myself. Paano ito posible? Master Sandian, kung tutuusin, para sa amin din naman kayo, paano tayo maghihintay sa bahay at tapusin na lang? Ayon sa akin, kahit hindi natin kaya, tutulungan natin si Master Han na magsibak pa ng ilan pang masasamang aso bago tayo mamatay. Tama na Mr. Sandian, isama mo na kami. Sumugod na tayo sa iyo. Anyway, wala na kami. We're afraid of a death, mamamatay tayo kasama nila. Nang makita ang kanilang masigasig na pagpapakita, sa wakas ay naunawaan ni Han Sanchen kung gaano kahirap mawalan ng puso ng mga tao. Totoong kayang magdala ng bangka at tumaob ang tubig. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Han Sanchen, talagang pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit kung talagang gusto mo akong tulungan, hindi ito kasing ganda nito. Mapanganib ito. Ang aking 2 apprentice at isang anak na babae ay bata pa. Natatakot akong saktan sila ng mga kalaban sa pamamagitan ng mga pandaraya. Para maibsan ang aking mga pag-aalala, paano kung tulungan mo akong protektahan ang 3 bata? Nang marinig ito, mabilis na tumanggo ang lahat. Master Sandian, please rest assured,
I have nothing to say, just one sentence, hindi mo man lang maalagaan ang iyong asawa at anak para sa amin, saka isa lang ang reward na maibibigay namin sa iyo. Iyon ay ang, protektahan sila sa aming buhay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumugon. Tama, Master Sandian, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang gustong manakit sa tatlong maliliit na lalaki ay lalakarin muna ang katawan ng daan-daan sa atin. Hindi ilang daan tayo. Mamaya, makikipag-ugnayan ako sa maraming organisasyong tulad natin sa ating lungsod. Kapag nagtutulungan tayong lahat, magiging libo-libo, 10,000 libo. Huwag kang mag-alala, Lord Han, susumpa ako na ipagtatanggol ko ang 3 bata hanggang sa kamatayan. Ay, sa huli, may isang salita, daan-daang tao ang kumanta ng sabay-sabay, at daan-daang tao ang lumuhad sa harap ni Han Sanchen, ang momentum ay napakalakas, at ito ay mas duguan. Tumanggo si Han Sanchen nang may kasiyahan at sinulyapan ang lahat, mayroon akong maliit na kahilingan sa dulo, sana ay pumayag kayo sa akin. Tumingin ang lahat, Master Han, kung may gagawin ka, sabihin mo lang sa akin. Itinoon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa katawan ni Scar, at pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay, biglang naunawaan ni Scar ang ibig niyang sabihin, at nagmamadaling umakyat ng ilang hakbang. Bulong ni Han Sanchen sa kanyang tenga, at biglang, itinoon niya ang kanyang mga mata sa audience, at sa wakas ay nahulog sa 2 tao. Storytelling channel sa YouTube. Kaway ng kamay, agad na tumayo ang 2 na nakita niya sa kanyang mga mata at naglakad papunta sa gilid ni Han Sanchen. Takot ba kayong 2 sa kamatayan? Tanong ni Scar. Tumanggo ang 2 at muling umiling, ang takot sa kamatayan ay dapat takot sa kamatayan, kung hindi ano ang ginagawa mong pagtatago dito. Gayunpaman, kung magkakaroon tayo ng pagkakataong patayin ang mga bastos na ito, iba ang kahulugan, hindi tayo natatakot na mamatay. Nang marinig ang sagot ng 2, tumingin si Scar kay Han Sanchen at sinabing, Master Han, go. Tumanggo si Han Sanchen, hinayla si Ivory, pinamunuan ang 2 tao at ang pinuno, sa ilalim mismo ng pamumuno ni Scar, binuksan ang bakal na plato, at nagmamadaling lumabas ng malaking bahay. Sa labas ng bahay, ang malamig na hangin ay tumatagos, at si Scar ay sumunod sa kanyang mga tagubilin. Matapos masulyapan ang ilang tao, mabilis niyang isinara ang pinto. Biglang, Aaron lamang at ang pinuno ang naiwan sa labas. Oras na para gawin mo ang isang bagay. Tumingin si Han Sanchen sa pinuno, at pagkatapos, sa paggalaw ng kanyang kamay, naglabas siya ng 4 na piraso ng damit, at pagkatapos ay isinuot ang mga ito kasama ng kanyang sarili. Ang 4 na piraso ng damit na ito ay pag-aari ng maliliit na kapatid ng pinuno. Dahil may mga taong direktang sinakal ng pang-11 estilo, ang ilan sa kanilang mga damit ay hindi agad nagagamit, ngunit ang mga damit ng ilang mga tao ay buo dahil ang kanilang mga ulo ay pinugutan. Ang medyo napahiya lang ay si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, sila ay mas matangkad kaysa sa mga dwarf, ngunit mas payat. Ang babae ni Ivory ay hindi masama, ngunit ang suot ni Han Sanchen ay walang kabuluhan. Gayunpaman, sa ilalim ng gabi, kung hindi mo titingnang mabuti, mahirap pa ring makahanap ng mga pahiwatig. Ang pinuno ay hindi nagsalita, at maaari lamang kumagat ng bala at akayin ang grupo ni Han Sanchen patungo sa panloob na lungsod. Dahil walang tao, nakakagulat na tahimik ang kalye, at naririnig lang ng ilang tao ang sarili nilang mga yapak. Hindi ba dapat ang City Lord's Mansion ay nasa pinakasentro ng isang lungsod? Saan mo kami dadalhin? Hindi nagtagal, huminto si Han Sanchen. Ang pinuno ay nagmamadaling tumalikod at direktang lumuhad kay Han Sanchen, Guro, ang City Lord's Mansion ay nasa gitna mismo ng lungsod, ngunit ang aming base camp ay wala sa City Lord's Mansion. Malamig na sinabi ni Han Sanchen, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, kung hindi, malalaman mo ang kahihinatnan. Ang maliit ay hindi kailanman maglakas loob na manlinlang. At saka, simula ngayon, ikaw na ang kapitan, huwag kang master. Oo, naglakad muli ang ilang tao, at sa kalsada, naging malinaw na hindi na ito ang bakanteng eskinita, at sa pagdaan namin, paminsan-minsan ay nakakasalubong namin ang mga taong halos kapareho ng kasuotan ng pinuno. Karamihan sa kanila ay isang maliit na pangkat din ng maraming tao. Nagkataon silang nagkikita at nagkakamustahan.
Ngunit sa kabutihang palad, ang mga pagbeting ito ay karaniwang tapos na hindi pinapayagan ang Aaron katao na matuklasan. Di nagtagal, pagkatapos maglibot sa isang napakakomplikadong kalsada, may mga bakas ng liwanag at mga ilaw sa unahan. Sa ilalim ng mga ilaw, ilang pares ng mga lalaki at mga kabayo ang napapaligiran. Tila walang balak manlinlang ang batang nangunguna. Ito ang base camp nila. 7 columns. You guys are back. How are you? Have you gained anything? May lamesa sa ilalim ng lampara. May 3 o 4 na tao ang nakaupo sa harap ng mesa. Ang nasa gitna ay may balahibo sa kanyang ulo. Sa unang tingin, mukha siyang maliit na pinuno. Sa mesa, mayroong ilang mga koponan tulad ng Han Sanchen at ang iba pa. Kung titignan sa itsura nila, mukhang wala silang napala. Ngayong gabi, hindi bababasa, hindi nakita ni Han Sanchen ang inarestong babae. Bahagyang tinapik ni Han Sanchen ang balikat ng pinuno, sinenyasan siyang magsalita ng maingat. Umubo ng kaunti ang pinuno, inayos ang kanyang kalooban, at sumagot, "Fuck, huwag mo nang banggitin, hindi ito katulad ng impyerno. Halos lahat ng tao sa Magic Castle ay nahuli natin ngayon, paano tayo makakahanap ng anumang isda na nadulas sa lambat?" Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang taong ito ay talagang ganoon, nakaupo sa mesa, at pagkatapos ay nilagok ang isang lagok ng alak. Hoy, ngayon ay wala nang mahawakan ang babae, at hindi ko alam kung ano ang iniisip ng amo, kaya hinahayaan pa rin nila kaming magpatuloy sa paghawak nito. Saan natin ito makukuha? Medyo nanlumo rin ang munting pinuno. Para sa mga kapatid ang magdusa. By the way, we have to report this to the above. It's not a waste of time. Reflection. How to reflect. I still want this hat of mine. Walang imak na sabi ng munting pinuno. Kapag hindi siya nasisiyahan sa nabanggit, hindi madali ang krimen. Hindi niya maaaring panatilihin ang kanyang feather hat anumang oras. Hindi siya tanga. How about I talk? If we successful, we will save our time, but if we fail, the responsibility lies on my head. Tumawa ang pinuno. Halatang natigilan ang munting amo. Ngunit hindi niya inaasahan na kukunin niya ito, magsasalita ka ba? Tumanggo ang pinuno, ngunit sa lalong madaling panahon, ang maliit na amo ay umiling ng paulit-ulit, huwag, huwag, huwag gumawa ng gulo, lumampas ka sa antas, halika, alam ito ng mas mataas, at dapat mong sisihin ako. Kuya, may sense naman ang sinabi mo, aminado ako, pero naisip mo na ba ang future? Wala tayong mahuhuli sa araw na ito. 2, 3, o kahit 7 o 8 araw. Ayos lang, pero sa tingin mo gaano katagal ang pasensya ng amo? We can't catch anyone for half a month and a month. Sa tingin mo ba hindi tayo paparusahan ng nasa itaas? Kahit walang parusa mula sa itaas, paano ang nasa itaas? Hindi natin mahuhuli ang mga krimen ng mga tao. Noong panahong iyon, ito ay isang malaking krimen, hindi ang krimen ng paglukso na ikaw at ako ay pinarusahan ng napakagaan. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay mabilis na tumanggo ang mga katabi niya. To be honest, may katotohanan ang sinabi ng 7th Captain. Anyway, we have been not able to catch someone later, and sooner or later we will punish. It is better to report the situation to the above. Siguro, pag-alitan na lang, pero hindi mo kailangang mamatay, ano? Oo, ang mga tao sa itaas ay nakatira kasama ng mga kababaihan sa buong araw, at paano nila nalaman ang tungkol sa ating paghihirap? Kailangan nating hintayin na sila ang magkusa para isipin tayo. Natatakot ako na mas mahirap ito kaysa sa pagpunta sa langit. Oo nga, napakaraming babaeng hinuli, not to mention this young girl, this woman have to distributed to the brothers to relieve the suffering, but you see, inalagaan ba ng nabanggit ang buhay at kamatayan natin? Hindi nila naiintindihan ang paghihirap ng mundo, ay kung sang-ayon ka kay Kapitan Pito, dapat iulat ang bagay na ito. Oo, pumayag din kami. Nang makitang maraming idol squad sa tabi niya ang lahat ay nagpahayag ng kanilang suporta, ang munting pinuno ay hindi nagmadaling gumawa ng desisyon, sa halip ay tumingin sa iilang tao na nakaupo kasama niya. Nagkatinginan ang mga tao at tumanggo. Kuya, may sense talaga ang mga sinabi nila. This matter has to be resolved sooner or later, otherwise, wala sa atin ang mahihirapan. Oo,
Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang ikapitong kapitan ay handang sisihin, kaya hayaan siyang subukan ito. Kung maganda ang resulta ng kanyang pagsubok, lahat ay magiging masaya, ngunit kung ang epekto ng pagsubok ay hindi maganda, at ang tuktok ay galit, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin. Hanggat sinasabi natin ang nasa itaas, ang kabuuan ay ang ikapitong kapitan mula simula hanggang wakas. Kung ang isang tao ay may ideya, at siya ay nagdesisyon at hindi nagulat nito, ang nasa itaas ay higit na magpaparusa sa atin para sa ating ineffective. Nang marinig ko ito, sa wakas ay tumango ang pinuno, at pagkatapos ay tumingin kay Kapitan Pito, hindi imposibleng magsumbong ka. Para sa kapakanan ng lahat ng kapatid, kaya kong pumikit. Pero nasa unahan ang mga pangit na salita. We have to make a agreement with each other. Kung may mangyari, ikaw lang ang gagawa. Ano sa tingin mo? Kailangan kong sabihin na ang munting amo na ito ay maaaring maging boss, at mayroon siyang pagiging makulit. Hindi man lang tumanggi ang pinuno, at nagmamadaling ngumiti, Kuya, huwag kang mag-alala, kahit na may mangyari, ito ay sarili kong desisyon, at wala itong kinalaman sa iba. Don't talk about you, lahat talaga ng mga taong naruroon ay hindi talaga ako nakipag-usap. Naramdaman ko lang na wala akong mahuli, kaya iniulat ko ang sitwasyon sa tuktok. Nang marinig ito, ang lahat ay nasa mabuting kalooban, at ang munting pinuno ay tumawa at tumango ng paulit-ulit. Kuya, gusto ko ang ugali mo. Nang bumagsak ang mga salita, bumangon siya at tinapik ang balikat ng pinuno, sa kabahagyang iwinagayway ang kamay. Sa likuran niya, mabilis na bumangon ang iilang mga kasama niyang nakaupo, at saka naglabas ng susi ang bawat isa, sa likod ng liwanag, may gate na gawa sa itim na bakal, pagkatapos nilang isa-isang ipasok ang mga susi, ang buong tarangkahang bato ay sinabayan pa ng malakas na ingay. Dahan-dahan, binuksan, ang grupong ito ng mga magnanakaw ng aso ay talagang marunong maglaro, at naisipan nilang gawin ito ng maingat. Sa isang malakas na dagendong, dahan-daang bumukas ang tarangkahan ng bato, na tumambad sa isang lagusan na halos 2 metro. Kinawian ng pinuno ang kanyang kamay at pumasok kasama si Han Sanchen at ang iba pa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!